Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga, Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po. buong mundo, Buong ibang, mundo. wag lang ibang planeta, Ricky Rivera po. Dodi, Dodi Lacuna lamang po. Okay, tatalakayin nun natin ay impeachment ni Sara Duterte. Ano dun? Umuugong-ugong na magpapatawag nga daw ng impeachment. Pero ang duda ko dyan, Dodi, talagang June yan. Talagang ano, June, pagkaraan ng eleksyon, ganun ba yun? pagkaraan ng eleksyon. Although may Supreme Court, nagpatawag ng Supreme Court dahil nga na may nagsampa ng kaso doon regarding dyan sa impeachment na yan. So magkakaroon ng hearing ng Supreme Court. So ang tabayanan nyo yan, mag-subscribe and like kayo, ang tabayanan nyo yan dito sa currentph.com. Pero ano Pero- pa yung pinagbibibatihan? Pero ano ba yun, kailangan mo muna i-resolve ng Supreme Court yung petition na tanggalin o wag nang ituloy ang impeachment laban kay Sara Duterte? Well, hindi, ang kapangyarihan kasi ng Supreme Court is tiyakin na tama yung ginawa or constitutional yung ginawa ng korte ng House of Congress. Yun ang talagang function nila. So, Ano ibig mo sabihin, yung impeachment, oh, kung tama yung ginawa ng House of Representatives, di ba, final nila yung articles of impeachment yun nga. doon sa last And then day may of adjournment nag-question, ng Senado. bakit hindi Pero kinonvene? hindi kinonvene agad. Oo, kasi ang sabi ng iba, yung salitang forthwith ay within this hour Aha. o within today. Pero yun naman talaga nakalagay sa dictionary, di ba? Within the hour. Oh, hindi immediately. pati malinaw ho kasi si Attorney Christian Monsod din ang nagsabi, constitutionalist ho to ibig sabihin membro nung committee na gumawa ng 1987 Freedom Constitution or Constitution. Sabi niya, yung intention ng mga founding fathers natin tingin dito sa provision na to na may salitang forthwith, ibig sabihin, ngayon na. Or Forthwith. as soon as possible. Ngayon, dapat yan, directory ko kasi yun forthwith. Meron no kami sa batas na sinasabi na directory. Ano ibig sabihin ng directory? Ibig sabihin, nakadirect sa iyo na sundin muna itong batas na ito o isang utos na ito sa lalong madaling panahon. Na tinututunan pa rin ng ating Senate President Francis Escudero. Ang sabi niya, hindi, sundin natin yung mga naging president doon sa impeachment. Pero sabi po ni Francis Escudero, meron pa mga president po yan. Kamo po ako impeachment ni Chief Justice Corona na inumpisahan na huli na hindi naman huli, pero hindi inumpisahan immediately. Inumpisahan po mga 2 months after eh. Yun din di ba? Yun din impeachment kay Ombudsman Morales ba yun? Tama mo, Morales? Kay Mercedes Gutierrez pala. Sorry. Oo. Mercedes Gutierrez, inumpisahan din po yun. Hindi po sa pagtakda po, hindi po doon sa nakatakdang panahon na pinagutos po ng saligang batas. Ilang months ba yun? Mga 3 months pa yata. Actually, after may eh. mga nagtataka pa rin. Pero sinasabi ba, yung bang ganun na kahit may tradisyon na pwede palang gampanan o umpisahan yung impeachment na hindi immediately, ano ba, pwede bang maganda ba depensa yun, Richard? Hindi. Na Kasi, tradition kasi nagawa hindi, nila dati. kasi dapat, bilang isang officer of the law, i-apply mo kaagad doon yung rules of statutory construction ng tawag doon eh. Na Statutory construction. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, sa bawat term o salita ay concept ang tingin ng lawyer doon. So, pagka unambiguous, ibig sabihin, wala namang ambiguity, walang duda. Dapat i-interpret mo as is yung kung ano yung nabasa mo. Ngayon, pagka medyo malabo pa rin sa'yo kung ano yung forthwith, pupunta ka ngayon sa local jurisprudence. Ano ang Supreme Court cases na nagpapaliwanag dito sa term na to? Ganun dapat yun eh. Kukuha ka dun sa mga Supreme Court case kasi may construction na po doon o may interpretation na po doon yung Supreme Court. Ngayon, kung wala pa rin ganun, kukuha ka ngayon sa customs and traditions of the place. So, kung anong customs traditions, kung anong tingin ng Pilipino sa forthwith, yun yung i-accept mo. Saka ka pa pupunta sa foreign jurisdiction, which is the impeachment process ng Amerika. Ang nangyari ho kasi dito, parang ang refer ni Chis Escudero ay yung nakagawian ng Senado
nung mga nakaraang impeachment ng Chief Justice at ng Ombudsman tungkol sa impeachment. Di ba po? Ganun na nangyari. Ngayon, nakahalaw naman, yung impeachment kasi na yun, hinalang sa rules of impeachment ng US Congress. So, ganun po yung ano niyan. Ngayon, magkakaroon nun ng hearing ang Supreme Court regarding that. So, ang tabayanan na lang natin Pero yan. sabi nga ni, di ba, ni Christian Munsot na hindi excuse yung Senate break. Hindi excuse. Kasi nakabalinaw na malinaw doon sa article, Article 13, tama ba? Hindi, Article article, 30. alam ko parang 9 or 11. 13, 11 section 3. Section 1. Section I'm 1. sorry, tama, mas maganda ang memory mo. Oo. Article 11, Section 3. Section 3, Article Section 11, 3 of So, malinaw mo yun. 1987 Senate Constitution. should begin the trial, Senate trial begin forthwith. Ayan po, malinaw na malinaw po. Oo. So hindi po break yung hindi po break hindi po excuse yung break na yan. Ang talaga Oo. pala intention according din kay Senator kay Chairman Attorney, Munsot, oo. dating Comelec Chairman Christian Munsot. Talagang intention, the spirit of the law, nakasaad po dun sa articles in the Constitution on the start of the impeachment. Ang talaga pong intention niyan is to protect the people, di ba, Richard? Tama. oo. To protect the people from the officials that they elected that have committed the impeachable offense or have violated the Constitution. Para po sa protection ng mga tao yan, para yung mga tao dyan pong sinasakdal for impeachment ay mawala na sa Oo. trabaho at di na maipagpatuloy ang kanilang Oo. mamamayagpag sa paglabag ng saligang batas. Yan po yung intention ng ating mga constitutional members nung nilagay nila yung word na forthwith. Mhm. Kaagad-agaran nun. At bakit ganyan? Sama yung sinasabi ni Dodi, kasi ayaw na nang tumagal yung tinatawag na political impasse. Kasi yung political impasse, magkakaroon yan nag-generate yan ng anxiety, ng gulo, ng instability. Kaya gusto nila kagad, putulin kaagad yung instability nila. Paano? By, yun nga, for the government and the state to do a remedy. Yung remedy ho kasi yan yung impeachment. So, ganun ho yan. So, I don't know kung makikinig pa rin ng ating Senate President, pero tayo, we respect him kung ano yung sinasabi niya. Pero, malinaw ho sa batas na yung forthwith ay Yung forthwith ay immediately. immediately. Po yun. Mismong constitutionalist Ang nagsabi po ang niya. nagsabi niya, si Attorney Christian. At saka maganda din yung Munsot. pinunto niya na yung mga senador daw may sariling interes. Oo. Kaya dinidelay nila yung impeachment trial ni yung Vice President Duterte. Ito ba, tingnan niyo po ito Paano ba maipapaliwanag ng mga senador ang pagpapaliban ng Senate impeachment trial na tinakda ng batas sa Constitution po natin? Paano po nila mapapaliwanag? Para walang paliwanag, hindi ba? Ang sabi po ni Christian Munsot, ang paliwanag po yan po mga senador na yan, meron bang personal at political interest na kanilang tinatago ba? O tinatago. Kasi ano ba nilang ilahat ang tunay na dahilan kung bakit nila dinidelay ang start ng impeachment trial. Pero do yan, lalabas yung mga political at personal interest nila doon sa mga statements nila. Kasi may tatanong yan o magkakaroon sila ng compulsion or compelling reason for them to state anything about Sara Duterte at baka maka-apekto daw ng kanilang mga kandidatura. Di ba parang isipin nyo? Kasi Para pwede naman maka-apekto tayo ng kanilang kandidatura, kung ano yung sasabihin nila during the impeachment trial kung hindi delay In after fact, the ngayon di ba, ang ating Vice President, highly popular yan, may mass base yan. Oh. Ang sinasabi nga, maliciously, which I don't agree or I agree with, is that, baka naman magkaroon ng horse trading. Kasi ikaw, senador ka, you are fit, you're up for re-election. Di pwede mong lapitan si Vice President, hindi ako boboto dyan pero ibigay mo sa akin yung support ang kailangan ko sa eleksyon. Yun nga, diba? yung horse trading. Oo. In fairness naman daw kay Cheese, ay naman daw ni Cheese, siya nagsalita siya noon. Siya ba yung nagsalita noon, ay naman daw niya makinabag sa kasakaling araw, maapura o matatakda o susundin nila talaga yung constitutional schedule ng impeachment. Ay bakit siya raw makinabang dahil pag natanggal daw si Sara Duterte, baka daw siya ma-appoint na Vice President. Kaya yun yung sinabi niya dati. So anyway, mga kabataan, mga kababayan, tabayaran niyo po yan at hopefully ma-resolve na yung impasse na yan, political impasse, sa lalong madaling panahon. Dahil napap-fracture po yung ating lipunan, nagpa-faction ng mga Pilipino
may yes, may isang no. Sundin nyo na lang yung Beatles. Ano ka mo? Beatles. Bakit? O, di ba may kanta May nila? kanta. They say yes, Diba? they say, no. The long and winding road. Ay, Di ba balik na kasama din? Hindi, The Long and Winding Road kay Sarah yun. Bagay. The long and Uy, ano mo ba may winding road. rumor? At saka yung Send in the Clowns, para ba kino yun? Yung kantang Send in the Clowns. Send in the Clowns? Para sa mga politiko. Send in the ICC yun. Uy, ano mo ba may rumor? Rumor to So, sabi Rumor, ko, huwag patulon. Huwag nyo patulan, Patulan. pakinggan nyo lang. Pakinggan nyo. Apparently, mukhang distraught na daw ang ating Vice Presidente, so hindi na raw siya yung 2028. Ano, Kandidato. sinabi niya yon? Tanggalin mo May sa mga kanya. rumor na ganun. Hindi din sa Kasi wala pa napaplano. Wala Sa pa namang 2028. formal Pero ang nasasabi, si Bongo, ang manok ng oposisyong Duterte sa 2028. At ang mission nila daw ay gawing number 1 ang Bongo. Sa Eleksyon. yung darating sa Mayo. Ibig sabihin, pag Para- sinabi ni Sara yun, o kung galing sa kampo ni Sara, galing sa kampo ni Bongo, hindi parang hindi natin masasabi. hindi na siya tatakbo sa 2028. Parang Hindi, si ang ano rumor is that si pakiramdam nga raw niya? si Sara Sara Duterte Duterte. hindi raw tatakbo. Ano nga pa sinabi mo kanina ng description ng kanyang kalagayan, pag-iisip? Disoriented ba? Ano? No, disoriented, Oo. na maraming iniisip, disturbed, etc. May posibilidad, sinabi si Bongbong niya, may posibilidad na siya ay mag-resign na lang Sabi. bago matuloy yung impeachment. Kasi si Duterte. Si Duterte. Si Vice President, di ba? Well, yun ang pinakamaganda. Pero mukhang hindi ganun gagawin. Mukhang fight sila sa Senado. Pero di ba, pero di ba sa Richard, di ba? So totoo lang, di ba, batay sa ugali ng mga Pilipino na maawain, di ba, para magiging malakas na political factor yun, political mileage for the Vice President kung mag-resign siya. Kisa sa talagang ilalatag niya yung ganyang impeachment na magiging magulo sa tignan na bayan. natin kung anong desisyon itong kagalang-galang na Vice Presidente Sara Duterte na nag-Japan just recently. Pasulubong wala, pasulubong. Oo nga, pasulubong dapat, no, di ba? Lima Maski tayo man rito, lang yung mga scarf ano, na mga- Japan, no? Tayo, 5 lang naman tayo rito. Anong masasabi mo, Sara? Anak araw. So, Anak hindi, wag na yan. Di ba na yan? ako. So, yun. Ang huli yung nakita sa Duterte dito sa rally dito sa Causeway sa Hong Kong kasama ang kanyang tatay. Na di umano daw nagtatago dahil nakadabas na yan. Well, nasa Hong Kong na nga pala sila, no? Sa Hong Kong, dating Maraming Duterte. sabi, stay na kayo dyan. Ba't tandami nyo ng pera? Nasabi na iba. Dami naman nilang pera. Bahala So, ng mga sa- Duterte dyan kung ano gusto nila. Kung gusto sa ancestral house nila or whatever. Na kay Duterte na yun. Ginagalang ho namin yun. Dahil, Pero kung talagang if there's a arrest warrant that is imminent, kumbaga generally ikaw, parang sa edad mo, sa edad ni Duterte, parang talagang iwasan niya makulong, di ba? At manatili sa siyempre, dehek ang ginugin di ba? maginaw yun. Makukulong ka doon, di ba? Pati doon, ang problema pa yan, kung di naman tanggapin nitong mga Duterte, itong ICC, baka nga talagang tama ka. Baka magkagulo. Di alam naman nila yun, dahil mainit talaga siya yung mga taga Mindanao, lalo na yung military ng Mindanao. Yun, Diba? speaking of that, Ang military ng Mindanao. meron nung nilabas na bagong ano nga ba yun? Bagong hepe ng PNP sa Mindanao. Mindanao. To replace, ano nga? Tama ba to yun? replace Yung head ng pangalan MI, head ng MI, ng si Almorad. Almorad. Pero ngayon nilabas na si Baracuwa ba yan? Ang magiging interim prime minister to take a leave of to take Murad. a leave sa October. Yan ang sabi. Pero may ano yun, di ba parang nakakabigla yun, nakakagulintang yung balita dahil gobyerno yung biglang nakialam dyan sa Yun ang pamamalakad problema. operasyon ng Although MI, nasa- diba? Although nasa kapangyarihan ng konstitusyon ng Pangulo na palitan ang but nonetheless, dapat yan, kinusulta niyo muna doon sa treaty partner niyo, which is the MILF. Mukhang hindi na consultant Central Committee, isolated ngayon yung tao, si Atty. Respicio, waiting for something to happen. So yun ang balita ko diyan.
So, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano po mangyayari kay Sara Duterte. Forward-looking po, forward-looking. Talaga mag-resign po si Forward-looking, Vice President Duterte, mas magagampanan niyo po talaga pangampanya ng todo at may pag-asa po sana. Hindi sila man sana. 30 po may pag-asa siya. Oo. Dahil po talagang, kasi pag na-convict kayo sa impeachment trial, tanggal kayo sa trabaho, tanggal kayo sa anumang plano nyo tumakbo uli sa public office. So may pag-asa po Kaya siya. mukhang talaga. nare-recognize Di ba, pare? na nila yan. Tama ka. Kaya nare-recognize nila yan. Kaya nga, may mga rumor pa rin na gustong gawin na ng oposisyon ay hindi na si Robin Padilla yung kapatid ni Sara Duterte or Sara Duterte kapalit ng ano ngayon, Robin Padilla tatakbong bilang kapartner. presidente. Pero hindi na yun. Presidente na- Bongo na po ang gagawin nilang number 1 sa senatorial in preparation for 2028. Yan po yung gagawin ng oposisyon. Magandang umaga po sa inyo na. Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi. Don't forget po, pabalik po kami Subscribe and like. Ayan. sa totoo lang. Sa totoo lang. Richard Rivera, Dodi Lacuna.